pagdating po sa edukasyon, pagdating sa pagbibigay ng libreng trabaho, libreng operasyon, libreng konsultasyon mga kababayan, at libreng gamot na andyan po ang One Pacman Party List mga kababayan. Kaagapay po ng mamamayang Pilipino at magiging kaagapay ng ating gobyerno mga kababayan in the future kung sila po ay papalarin na suportahan uli at iluklok ng mamamayang Pilipino. Kaya sana po suportahan po natin mga kababayan etong One Pacman Party List. Alam naman po natin na napakasipag ng naging congressman mga kababayan or naging first nominee nitong One Pacman Party List. Nakakapanghinaya nga lang mga kababayan kasi patapos na ang term ni Congressman Mike Romero mga kababayan. Dahil alam naman po natin yung mga batas po na nagawa po niya at siya ang may akda mga kababayan or isa siya sa may akda napapakinabangan po ng mamamayang Pilipino. At kita naman po natin yung sipag ni Kong Mike Romero mga kababayan sa mga pag-attend at pakikiisa sa mga aktibidad mga kababayan sa Kamara, especially nung tinalakay mga kababayan etong NGCP. So kung titingnan po natin, sabi po dito, dumalo si Kong Mike Romero sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises upang talakayin ang performance ng National Grid Corporation of the Philippines or etong NGCP sa ilalim ng kanilang prangkisa. Bilang kinatawa ng One Pacman Party List, sinisigurado ni Kong Mikey na ang serbisyo ng kuryente ay maayos, abot kaya at maaasahan para sa lahat ng Pilipino. Sa One Pacman, tuloy ang laban para sa mas maayos na serbisyo publiko. Alam niyo mga kababayan, nakakapanghinayang lang kasi matatapos na yung term niya mga kababayan. Pero kung ito ay may pagkakataon na tumakbo ng tumakbo sa pagkakongresista, masusuportahan ko pa ito mga kababayan kaysa kay Basti Duterte, kay Pulong Duterte na hindi naman nagpapapasok at puro absent. Ang ginagawa, sayang lang ang pasahod ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sinsubok na sa mahabang panahon itong One Pacman Party List, isa po yan sa masasabi nating requirement mga kababayan para suportahan ng mamamayang Pilipino para magkaroon ng kaagapay ang ating gobyerno mga kababayan in the future. Dahil sabi ko nga po sa inyo, kapag ka nagluklok tayo ng ayos na party list, magiging maayos din ang takbo mga kababayan ng Kamara at ang pagtulong po nila sa mga kababayang Pilipino po natin. So sana suportahan po natin mga kababayan sa Mayo 12 etong One Pacman Party List. 22 po yan, number 22 sa balota, suportahan po sana natin. So ngayon, punta na po tayo mga kababayan dito po sa main topic natin na kung saan ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na si Panelo gagawin talaga ang lahat kahit magmukha siyang tanga. Sa totoo lang mga kababayan, kahit magmukha siyang uto-uto at tanga, basta lamang maipagtanggol ang mga Duterte, mapabango lamang ang pangalan ni Sara Duterte, gagawin po niya ang lahat. Katulad na lamang po nito mga kababayan, pakinggan po natin yung sinasabi dito ni Panelo na kung saan mga kababayan, si VP Sara lang ang pinakamalakas at pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Yan po yung sabi nitong si Panelo, kaya suportado daw po ng mamamayang Pilipino etong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, eto mga kababayan, i-play po natin etong nakita nating balita galing po sa SMNI News. Ano po ikinikredit natin sa kanila yan? Ano po at hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, pakinggan po natin mga kababayan. Si Inday Sara. Si Inday Sara lamang ang pinakamalakas at patuloy ang pagtanggap sa kanya, pagtitiwala ng taong bayan. Ang plano talaga, how do you destroy or eliminate a roadblock towards 2028 presidential elections? Sino ba ang nakakadlang sa ambisyon ng mga gustong tumakbo sa Panguluhan na nasa kapangyarihan ngayon? At ang tinutukoy natin ay yung mga nandiyan sa Kongreso at sa Senado, o di si Inday Sara. Si Inday Sara lamang ang pinakamalakas at patuloy ang pagtanggap sa kanya, pagtitiwala ng taong bayan. Kailangan sirain mo yan. How do you destroy her? So siraan mo ng siraan, file mo ng impeachment. Kasi by the mere fact of filing an impeachment, sinisiraan mo na nilalarawan mo na, tiwali ito, hindi ito karapat-dapat. Hindi, mga kababayan, na clear lang natin yung sinasabi ni Atty. Salvador Salpanelo. Kaya po kasi nahaharap sa impeachment si Vice President Sara Duterte
Kasi mga kababayan, may mga nakitang maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino doon po sa kanyang departamento noong mga panahon na iniimbestigahan yung confidential funds. At doon natin nakita mga kababayan kung gaano katalamak, especially sa kanyang departamento at doon sa departamento ng DepEd nung hinawakan niya noong mga panahon niya mga kababayan na siya pang sekretary ng DepEd, nakita ng mamamayang Pilipino yung maanumalyang paglustay, paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino. Saan ka ba naman nagkatala? 11 days, inubos yung 125 million pesos mga kababayan. Ngayon, nagkaroon ng investigasyon sa Kamara na kung saan iniimbitahan po ng ating Vice Presidente. Pero ano mga kababayan, ang ginawa po niya, maraming beses po niya na initsapwera at binastos mga kababayan ng Kamara. Isa pa dyan, yung ginawa po mismo na pag-amin ni Gina Acosta kung paano hindi naingatan ng pera ng taong bayan, kung paano niya ay pinagkaloob dito kay Colonel Lachica mga kababayan, tapos hindi na alam kung saan napunta. At yung mga pinaglagyan mga kababayan, may mga butas pa. Ano yung may mga butas pa mga kababayan? May mga anomalya yung pinaglagyan at hindi sigurado kung doon ba talaga nailagay. So ngayon, kung titingnan po natin, yan yung mga dahilan kung bakit siya nahaharap sa impeachment mga kababayan. Hindi dahil sa gustong sirain o sinisiraan si Vice President Sara Duterte, kung hindi dahil meron siyang kailangang panagutan. Ano po mga kababayan, para hindi na siya pamarisan ng iba pang mga politiko. So ipagpatuloy pa natin. Nagumpay ka man o hindi, siniraan mo na eh. By just mere filing of an impeachment, this is already a demolition job. Pagkatapos, saka take note mga kababayan na hindi mga kaalyado ni PBBM yung mga nag-file ng impeachment. Kung hindi mga kababayan, mga outsider, ika nga, katulad ng Makabayan Black, mga kababayan, katulad mga kababayan nitong samahan ng mga religious at yung iba taga Davao pa, mga kababayan, and then yung samahan pa ng mga abogado at kung titingnan din po natin, samahan naman ni former Senator Laila de Lima. So hindi po yan mga kaalyado ni PBBM yung nag-file ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Kaya kung titingnan po natin, since na-file na yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, hindi naman po pwede na harangin po yan ng presidente sa Kamara. Hindi naman po pwede na harangin ni PBBM yung due process. Natural, uusad po yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Boss, pag ikaw yung nagtagumpay, kundi lalo na, tinanggal mo na, and then kasama mo sa penalty, hindi ka na pwedeng tumakbo kahit na barangay kapitan. Oh. Pagkatapos, papailan mo pa ng kriminal. Anong ibig sabihin? Gusto mong ipakulong. O paano pa ngayon makakatakbo yan? Yan talaga ang layunin niya. Thank you very much, Attorney Sal. Pero itong ginawa, additional cases nila kay VP Sara, may epekto ba ito dun sa final na impeachment? Wala. Kasi iba naman yung criminal charges sa impeachment. Walang-una, ipapile pa lang eh. So, how can there be an effect? Kung sabihin mong convicted siya, pwede pa magkaroon ng epekto. Kasi yung mga judges, sabihin, convicted nga eh. Pagkatapos, isa sa mga ground, yun na, kasama sa grounds yun eh. Yung katawa-tawang di umanong pagbabanta. Pero the more they persecute... Katawa-tawa daw mga kababayan yung ginawa ni Sara Duterte yung pagbabanta. Pero at least alam ni Panelo na pagbabanta yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi itinatanggi po yan mga kababayan. Itinatanggi yan ng kampo ni Vice President Sara Duterte at sinasabi po nila na wala pong pagbabanta. At sinasabi din ni Sara na hindi po siya nagbabanta. Pero maliwanag mga kababayan na kahit sinasabi ni Panelong katawa-tawa, at least binanggit niya na pagbabanta pa rin yung ginawa ni Sara Duterte sa buhay ng presidente. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin kung normal na mamamayang Pilipino yung nagbanta sa buhay ng presidente mga kababayan or sa buhay ni Duterte katulad nung nangyari noon, kaya daw mga kababayan dinampot na yan ng ating mga law enforcer. Kung panahon ni Duterte yan at buhay ni Digong yung pinagbantaan, yun nga isang netizen na tinawag lang na may sapak, may tama sa utak, itong si Digong ipinadampot na nila, di umano. Eto pa kaya mga kababayang ginawa ni Sara Duterte, lalo na at siya ay may kakayanan para ipatumba ang presidente.
Yan pa kayang hindi pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, mga kababayan. Kasi threat po yan, lalo na at pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, yung nagbanta sa buhay ng presidente. At kapag ka nawala ang presidente, sino ba makikinabang? Natural, yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. VP Sara, hindi ba nila naisip yung possibility na mag-alsa yung mga millions of supporters ni VP Sara? Or ang nasa isip nila, the more they persecute VP Sara, yung 30 plus million of people na bumoto sa kanya ay tumalikod kay VP Sara. Naisip nila baka mag-alsa, kaya nga dinilay nila impeachment eh. Kasi kung naisip nila na hindi mag-aalsa, diretso yan. The moment it was received by the Senate, kinonvene ka agad yan. Dahil matagal na nilang pinagplanuhan yung impeachment. November pa nga, di ba? November pa, nagbumuha na ng legal team si Inday Sara kasi noong pang isang taon sinasabi yan eh. Inumpisa ng mga kaliwa dyan sa Kongreso yan. Of course. Inumpisa ng kaliwa, pero sinuportahan ng mga kalyado ng nasa palasyo. Yan yung sabi ni Panelo, mga kababayan. Si Inday Sara daw malakas pa rin at sinusuportahan ng taong bayan. Alam nyo, mga kababayan, nagtataka lang ako. Eto kapag ka si Sara Duterte ang nagbabakasyon abroad, kapag ka si Sara Duterte, mga kababayan, ang nagliliwalew, ika nga, abroad, mga kababayan, bakit kaya walang nasasabi? Yung mga kababayan Pilipino po natin, especially mga kababayan, yung kanya mga taga-suporta. Biruin nyo sa bigat ng kinakaharap na mga matitinding aligasyon ng ating vice-presidente, nagagawa niya pa, mga kababayan, magliwaliw sa ibang bansa, nagagawa niya pang maglakwatsa sa ibang bansa, mga kababayan. Samantalang kapag ka ang presidente ng Republika ng Pilipinas pupunta ng ibang bansa, sasabihin ng iba, especially ng mga taga-suporta ni Digong, nag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Lalo na, mga kababayan, kung yung ginagawa ni PBBM nanghihikayat ng mga investor, na mga foreign investor na possible na mag-invest dito sa ating bansa. Sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, nag-aaksaya lang daw ng pera ng taong bayan, mga kababayan. Ganun daw yung paraan para aksayahin yung pera ng mamamayan. Samantalang ang ating vice-presidente, noong panahon ng bagyong Karina, mga kababayan, na habang binabayo ng bagyo, mga kababayan Pilipino po natin, nasaan ang ating vice-presidente? Nasa ibang bansa. At ngayon na may mabigat siyang kinakaharap na mga matitinding aligasyon na dapat niyang harapin, mga kababayan, anong ginagawa ng ating vice-presidente? Nagliliwaliw sa ibang bansa. Tapos yung iba dyan, tahimik lang, especially yung mga taga-suporta nitong si Digong. Yan kasi ang problema. Kapag bibirahin nila ang gobyerno, babatuhin nila ng kung ano-anong issue, oyos lang. Ang mahalaga, makapanira lang. Samantalang kapag yung vice-presidente nagliliwaliw, kita na ng dalawang mata nila, parang wala silang nakita at narinig at nabasa. Mga kababayan, ganyan yung mga taga-suporta nitong si Digong. Ano po, tahimik kapag yung kanilang mga amo ang gumagawa di umano ng mga ganyang klase ng gawain na kung saan naglalakwat siya kahit mabigat yung kinakaharap na issue. Mga kababayan, samantala kapag ang presidente para sa ikabubuti ng Pilipinas, sinisiraan pa. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin etong ating talakayan, pero maliwanag naman yung sinabi dito ni Panelo na ito daw pong si Sara Duterte, mga kababayan, kaya daw po pilit sinisira kasi malakas daw po sa publiko. Uulitin ko, mga kababayan, yung sinabi ko kaninang umaga, hindi lalakas at babango ang pangalan ng mga Duterte kung walang Marcoses. Lalo na kung hindi sinuportahan si Digong ng mga Marcos loyalists. Pihado talo yan, mga kababayan, noong 2016 presidential election.